Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, tunay nga po na napakabuti mo po sa amin. Tunay nga po, O Diyos, na patuloy mo po kaming minamahal nang wala pong kondisyon. Salamat nga po, O Diyos, dahil Ikaw lamang po yung pwede po naming asahan, panghawakan. At salamat nga po, O Diyos, binigyan mo po kami ng pagkakatiwalaan ka po namin, O Diyos. Ibinigay mo po sa amin yon dahil sa dinadanas po namin ngayon, O Diyos, hindi na po namin alam kung ano ang mangyayari minsan. Pero salamat po dahil Ikaw po yung pinanggagalingan po ng pag-asa. Ikaw po yung pinanggagalingan po ng lakas ng loob po namin. Kaya ngayong umaga, O Diyos, salamat po sa pagkakataon na masamba ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat nga po, O Diyos, sa presensya mo na alam po namin, sabi mo, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. At salamat nga po, O Diyos, sa pagkakataon na masamba ka po namin ngayon. Kaya Ama, ngayong umaga po, O Diyos, hindi lang po gusto po namin sa iyong tumanggap po ng spiritual na blessing, kundi, Panginoon, gusto po namin magpasalamat po sa iyo. Gusto po namin sa iyo na purihin ka po namin, gusto po ka namin sambahin. Kaya Panginoon, Ama namin nasa langit, sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu mo, tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming pasalamat, tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming papuri, tanggapin nga mo po, O Diyos, ang aming pagsamba sa iyo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Si Yahweh ay dapat purihin, dininig niya ang aking mga daing. Si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko'y sa Kanya nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinapasaya sa awiting. Pinapasalamatan ko siya. Amen. Abundance flow.
Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailangan nahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness.
wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every hand, the stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. Faultless to stand before the throne. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's
Ama naming Diyos, salamat nga po dahil binigay mo nga po yung bugtong na anak mo po sa amin at ito po ay sapat. Sapat po si Kristo kahit po sa dinadaanan po namin ngayon. Sapat po si Kristo, O Diyos, sa lahat ng pangangailangan po namin, protection, pag-asa, O Diyos. Kaya Ama, ngayong umaga, maramdaman mo po, may siwalat po namin sa puso po namin, yung pagmamahal din namin po sa iyo. Kaya ngayon po, O Diyos, tulungan mo po kami sa kapangyarihan ng banal na Espiritu mo. May pamalas po namin sa iyo, yung pagmamahal po namin sa iyo, sa pakikinig po ng mga salita mo. Ingatan mo po kami sa gawa po ng devil, na pipigilan kami para marinig po yung salita mo, O Diyos. Bagkus, O Diyos, palibutan mo po kami ng mga angels mo, para nga po yung sasabihin mo po sa amin ngayon, ay makarating po sa amin, maintindihan po namin, at matandaan po namin at magamit po namin sa araw-araw na buhay po namin. Kaya Ama, tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming pagsamba sa iyo sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong mga salita. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Good morning. Salamat sa Panginoon dahil sa kabutihan niya. Kahit anong mangyari, bibigyan pa rin tayo ng karapatan o pagkakataon at tutulungan niya tayo kasi alam niya sa puso natin, gusto niya natin siyang sambahin. Yun na nga, sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan na siya lamang sana ang maging sentro ng isipan natin at puso natin sa mga sumusunod na mga sandali. Kaya salamat sa Panginoon na hindi siya tumitigil. Salamat sa 2021, bubuuin niya yung magandang plano niya para sa 2021. Of course, iba yung plano niya sa 2022. Kaya lang, nakakasiguro tayo na actually nga, meron siyang karakter na nandun siya, sabi niya, hindi niya inaalis yung paningin niya sa atin, hindi siya lumalayo sa atin. Kaya kung minsan, tinitingnan niya tayo na kung minsan sa katigasan ng ulo, alam mo yung mahuhulog ka na lang, at actually nahulog ka na, and then ipapakita niya, sasaluhin ka pala niya. Ito yung gagawin niya kaysa 2021, kaya meron tayong pag-asa. Ano man ang mangyari sa mundo, siya yung naglalang nito, siya yung may control nito, kaya pwede natin siyang asahan sa lahat ng bagay. Sa 2021, at the end ng year, sana ngayon pala magplano ka na, kasi by faith, tinatalaga mo na may gagawin siya maganda sa iyo. Ngayon pa lang sana nagpaplano ka at the end ng 2021, anong gagawin mo bilang pasasalamat sa Diyos na nagmahal sa iyo, sa Diyos na nagbigay ng lahat ng pangangailangan sa iyo. Sa ISIAP, salamat din sa barangay natin, sa 129, na pinayagan kayo ang worship team na masamahan ako para sana yun na nga makapag-live streaming pa rin, makapag-recording pa rin para yung mga kapatiran natin, mga kaibigan natin, lalo na yung mga kaibigan natin, kamag-anak natin na hindi paligtas, naway abutin sila ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng social media at sila rin ay makaranas silang kaligtasan na kay Jesus lamang makukuha. So nandun pa rin tayo sa Book of Daniel. Alam natin na nilagay ng Diyos ito sa Bible kasi napaka-importante niya. At dito mo makikita na sa kabila ng krisis, kabila ng pinaghihirapan na sitwasyon niya, nandun yung gabay ng Diyos sa kanya kasi ginawa niya yung participation niya, yung dapat contribution niya. Di ba kapartner natin ng Diyos sa buhay natin Kaya lang yung kaya mong gawin, hindi natin dapat asahan ang Diyos ang gagawa nun. Ngayon nakagandahan nun, yung kaya natin gawin, dapat tayong gagawa. Pero yung hindi natin kayang gawin, ito yung marami. Ito yung marami na ang Diyos lang ang pwedeng gumawa. So, ibig sabihin, you should know where you stand at alam mo yung responsibility mo. Yung responsibility mo gagawin mo at gagawin ng Diyos yung sa Kanya. So, ito yung magandang partnership. Pag na-maintain natin ito, yung magandang plano ng Diyos, mangyayari. At ang kagandahan pa noon, mangyayari siya sa panahong tinakda ng Diyos. Hindi yung 40 years ka nang nag-delay, and then at the end of the day, mangyayari pa rin kagustuhan niya. Kaya lang sayang naman yung 40 years na yun na dapat na-enjoy mo siya. So anong susi niya? Makikinig ako,
And then, intindihin ko yung sinasabi ng Diyos, paano ko maintindihan? Nasa akin ang banal na spirito, di ba? And then, pag naintindihan ko, hingi ako sa Kanya ng kapangyarihan, hingi ako ng kalakasan sa Kanya para masunod ko yon. Kasi pinaka-importante sa Diyos yung obedience o yung pagsunod. Kahit na alam mo yung batas, hindi mo naman sinunod, hindi mo makukuha yon. Kahit na alam mo yung pagkain, masustansya siya, hindi mo kinain, the same analogy niya, hindi mo rin marireceive yung benefit nun. So kay Daniel, nilagay ng Diyos yan. Makikita mo siya sa batang edad niya, na most probably mga 17 years old na siya rito. Remember, nung unang pinag-aralan natin, mga 13 to 14 years old pa lang siya nung simulan siyang i-training para maging lingkod ng hari. Pero dito, pagkatapos ng 3 years training niya, so most probably mga 17, 18, 19 ang edad niya. Pero imaginein mo yung ganong klaseng edad na teenager pa lang to eh. Teenager, pero nandun yung malawak na pangunawa niya, malawak na memory niya, ang laman ng isip niya ay mga salita ng Diyos, mga experience niya sa Diyos, mga tinuro ng magulang niya, mga tinuro ng mga teachers niya, tinuro ng mga spiritual leader niya, nandito sa isip niya. At itong isip niya, because very powerful, ito yung sinusunod ng buong katawan niya. So, ano man ang mangyari, remember, bihag siya, bata siya. Tapos ang nagbihag sa kanila, isang kaharian na pagano. Ano may pagano? Yung pagano nagsasamba ng mga Diyos-Diyosan na hindi naman tunay na Diyos. Yung mga paganong para lang ma-please nila yung Diyos-Diyosan nila, kahit yung babying anak nila, susunugin o ihuhulog sa Diyos-Diyosan nila. Ito yung mga pagano na umaasa sa mga hula-hula. Ito yung mga pagano na dito sa atin may similar yan. Meron pa rin nagpapatawas, meron pa rin pupunta ng Quiapo para magpahilot na binubulungan. Meron yung sa mga fortune teller na dito makikita mo, ito yung lifestyle na kinabibilangan ni Daniel, bihag siya ng mga ito. Imagine mo 17 years old ka, bihag ka ng ganitong masasamang tao na pinamumunuan ng demonyo. Paano ka magsusurvive? Pero si Daniel, katulad natin, umasa sa Diyos. At dahil doon, anumang kinanta natin, anumang bagyo ang dadat na sa'yo, hindi mo maiiwasan yon, pero si Kristo ay sapat. Kung ito lang yung makuha mo, ay sapat na sa sitwasyon natin. So mula sa Diyos, para sa Diyos, alam na natin yan na lahat ng bagay galing sa Diyos. Sinilang tayo, wala tayong dala. Anumang meron ka ngayon, kung bakit ka lumaki, lahat galing sa Diyos. At ang plano niya ay para sa Kanya din. So actually, mahaba ito, verse 1 to 30. So for the sake of time, titingnan natin kung paano natin siya maabutan. Tapos makinig na lang kayo. Kasi ma-stress kayo when you try to read the text kasi mahaba nga siya. At pipilitin natin na makuha natin yung 30 verses ng chapter 2. Kaya ang advice ko, wag na lang kayong magbasa ng text dito. Makinig na lang kayo para hindi may stress yung mata. So 17, natatandaan nyo sa chapter 1. Ililink lang natin. Sa chapter 1, binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at agham. So alam natin galing sa Diyos yon. Binigyan ng Diyos yon para sa Diyos pa rin siya. And then bukod dito, sabi niya, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. Bakit binigyan ng Diyos ito? Simpleng reason lang. Merong plano ang Diyos kung bakit kanya binigyan ng ganyang skill, bakit ka binigyan ng ganyang personality, bakit ka binigyan ng ganyang katalinuhan, bakit ka binigyan ng mas maraming pera mo kaysa akin. Merong plano ang Diyos dito. The same dito. Bakit tinangin niya si Daniel? Kasi gagamitin ng Diyos. Imagine mo, gagamitin ng Diyos isang teenager na, pero pagsilang pa lang niyan, binigyan siya ng magulang na magtuturo sa kanya sa mga salita ng Diyos at merong discipline sa kanya at lahat ng kailangan niya ay minold siya. At dito, malapit na yung pakikita ng Diyos anong paggagamitan kay Daniel. Sa verse 20, di ba? Nakita ng hari na sa lahat ng bagay na itanong sa kanila, 10 ulit na mas mahusay at magaling sila kaysa mga salamangkero at mga enkantador ng kaharian. Remember, ililink nyo sa isip natin,
This is a pagan society na hindi maka-Diyos, mga kalaban ng Diyos to. Ang sinasamba nila, mga makakademonyuhan. Pero nandun sila. And remember, bihag sila. Bihag ka, wala kang practically, wala kang any rights eh. Talagang gawin nila yung gusto mong gawin. Pero, bakit sila din narito? Merong magandang reason. Bakit gagamitin ng Diyos yung mga pagano? Meron magandang Diyos. Kaya sabi ng Diyos, everything works together for good for those who love Jesus, who love God. Kasi nga, akala mo pangit yung nangyayari, pero ang plano ng Diyos asiguradong mabuti because God is good. Because God is good. So, chapter 2, yung papasok doon sa panaginip ni Nebuchadnezzar. Diba? Siya yung naging hari. Tatandaan yung last kwento natin, nung may sakit yung tatay niya, umuwi siya, di ba? And then yung present king na kinonquer nila, yung king na yon, hindi siya tinanggal sa pagiging hari niya. Kasi meron siyang hawak na bihag. Ito yung pinaka-hostage niya. At kasama si Daniel sa mga bihag na yon. So ano yung panaginip? Verse 1 sabi niya ng chapter 2, noong ikalawang taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar, siya ay nagkaroon ng masamang panaginip. Kaya't siya'y nabagabag at hindi makatulog. Pangalawang taon, dudugtong mo sa chapter 2, di pa tapos na yung 3 years training ni Daniel. Bakit? Di ba nung tinitrain sila Daniel, hari na siya. So bakit dito sa chapter 2 sinundan kagad na sa ikalawang taon? So ito'y para maintindihan lang natin, 600 before Christ, yung Babylonians tinalo ang mga Egyptians sa Carchemish, di ba? And then the same year, mga bandang June na yan, September na yan, Jerusalem nasakop ni Nebuchadnezzar. Then natandaan niyo sa chapter 1, nagkasakit nasakop na niya, pero hindi niya pinatay yung pati hari, hindi niya pinatay. Si Joachim, di ba? Hindi niya pinatay. And then, ginawa silang bihag, pinuntahan yung tatay niya, di ba? Ngayon, hindi makapaggawa sila ng masama laban sa kanya kasi meron silang bihag, meron silang panghahawakan. So ito yung nasakop ang Jerusalem. Bakit? Di ba? Holy City yan? Bakit siya nasakop? Kasi during that time, napakasama ng mga tao sa Jerusalem. Kasi di ba nag-asawa sila ng mga foreigner and then nagsimula sila magsamba sa mga Diyos-Diyosan. These are supposed to be chosen people ng Diyos. Pareho silang masama ng kaharian ng Babylonia. Pareha silang masama. Pero ang pinaka-importanting malaman natin, masama ang mga taga-Babylonia, naging masama ang taga-Jerusalem, pero iba yung alam mo, yung masama pero ginawa mo. Iba yung hindi mo kasi alam na masama pala yun. So, nakita yung difference niya? The Babylonians, hindi nila alam na masama yung lifestyle nila. Hindi na alam yung mga kapangyarihan nila sa panghuhula galing sa demonyo. Hindi nila alam yung ginagawa nila alam mo yung spiritista na tinatawag natin? Kumukonsulta sila sa mga espiritu ng mga patay na tao. Hindi nila alam na masama at ayaw ng Diyos yun. Pero yung mga sa Jerusalem, alam nila Pero parehas lang silang gumagawa ng kasamaan. So, the same sa atin. Mas malaki ang pananagutan mo sa Diyos na alam mo ng masama yan pero ginagawa mo. Mas malaki ang pananagutan mo sa Diyos doon sa taong hindi niya kasi alam. Pero hindi pa rin excuse. Kahit hindi niya alam, magkakasala siya. Kaya lang, tingnan mo yung sarili mo ngayon. Ikaw alam mo yung kautusan Kahit na sinasabi ng Diyos na huwag ka sasamba sa Diyos-Diyosan, pero patuloy mo pa rin ginagawa. So, ibang klaseng kasuklaman ang sinasabi ng Diyos dito. So, dito nasakop sila, pinabayaan sila ng Diyos pansamantala dahil nga doon sa kasamaang ginagawa nila. And then the same year, di ba, tatay ni Nebuchadnezzar namatay. Remember, napuntahan niya kasi may sakit to the point namatay siya. And then, sumunod doon, siya na naging hari. And then sa kanila, sabihin na natin 2021 yon. Example lang, 2021, nagkasakit yung tatay niya. And then sabihin na natin anong buwan ngayon? August. And then namatay ng August yung tatay niya. Ang paghahari ng tatay niya hanggang December, kumbaga sa taon natin. Nakuha? So magsisimula pa lang, ang successor niya, si Nebuchadnezzar, January pa lang. Kaya doon sa binasa natin sa verse 1, pangalawang taon, samantalang pangatlong taon na yon. Kasi yung unang taon, nabibilang pa rin sa tatay niya.
kahit patay na siya. Magsisimula lang yung paghahari niya, yung sa calendar natin, January. So nakuha? Kaya para madugtong mo, bakit pangalawang taon nangyari ito 3 taon na natapos yung training ni Daniel. Then 604 hanggang 603 before Christ, unang taon pa lang ni Nebuchadnezzar. Di ba namatay yung tatay niya? 1 year na, pero dito pala magbibilang yun kasi yung last year na yon, taon pa rin ng tatay niya yon. And then 603 hanggang 602 before Christ, pangalawang taon ni Nebuchadnezzar, pangatlong taon ni Daniel, di ba? Chapter 1, katatapos na ng training nila, 3 years. Dito nangyari yung panaginip na pag-aaralan natin. And then parang ganito, parang si Jungkook, di ba? Ang birthday niya, September 1, 1997. Pag tinanong mo yung edad niya, Korean age niya, 25. International age niya, 24. Kultura ng Koreano, di ba sa atin parang unethical daw na itanong mo kung ilang taon na isang tao? Sa kanila, kapag first time ka nakita ng mga Koreano, mostly, part ng culture nila, dalawa lang itatanong nila, anong pangalan mo, ilang taon ka na? Sa atin parang unethical. Kasi sa kanila, meron silang international age, meron silang Korean age. So parang doon sa kay Nebuchadnezzar, meron silang calendar, iba sa calendar natin para maintindihan natin pag binabasa natin. So parang example, parang ganyan. Yung current year, and then minus mo yung birth year, ito yung Korean age mo. Ito example ako, November 1956 ako, di ba? So 2021 ngayon, ang Korean age ko plus 1 mo yon, 66 na ako. Pero ang age ko talaga is 65 pa lang. And then pagdating ng January 2022, dapat sa atin 66 pa lang, di ba? Doon magiging 67 na ako pagpasok ng taon. Pero pagdating sa passport nila, yung international age. Pero ganun pa rin, dapat maintindihan mo na pag parehas kayo ng year, pag tinanong mo siya, mas matanda siya sa'yo, pero kasing edad mo lang siya. Kasi meron silang dating system. Then verse 2 ng chapter 2, sabi niya, dahil dito, pinatawag niya ang lahat ng salamangkero, enkantador, mangkukulam, at astrologo upang ipaliwanag ang kanyang panaginip. Bakit niya pinatawag? Bakit siya nabagabag? But sabi ng Bible, marami siyang panaginip Pero merong specific na panaginip na magising siya, takot na takot siya. Na hindi talaga siya. Tapos sabi ng Bible, hindi na siya makatulog dahil sa panaginip na ito. Ang problema niya, nakalimutan niya ano yung panaginip na yon. Take note of that. Nakalimutan niya yung panaginip, pero yung epekto ng panaginip na takot siya, hindi siya mapakali. Gusto niyang malaman, bakit ano ba yung napanaginipan kung nakakatakot? Bakit hindi ko matandaan? At pinatawag niya lahat ng wise men ng Babylonia. Pero take note, sila ang ginagamit nilang espiritu, hindi galing ng espiritu ng Diyos. So pag espiritu ng devil yan, maraming kasinungalingan, maraming hindi totoo. Because Satan or the devil is the father of lies, kasi nandun sila sa pagan nation. Takot na takot siya, hindi niya alam ano yung napanaginipan niya, ito yung problema niya. Kung marunong ako mag-interpret ng dream, takot na takot ka sa panaginip mo, pupuntahan mo, ano kaya pastor ang meaning nun? Ano bang napanaginipan mo? Nakalimutan ko po So ito yung problema ni Nebuchadnezzar. Nararamdaman niya yung takot na importanteng dream na yon, pero binigyan ng Diyos ng panaginip, hinayaan ng Diyos na makalimutan niya yung panaginip. Makikita mo, bakit? Bakit inayaan ng Diyos makalimutan niya yung panaginip na yung napaka-importante para makapasok nga later on si Daniel. Nakuha mo yung great plan niya? God, gumagawa siya ng divine intervention katulad ng pinag-aralan natin para mangyari yung kagustuhan niya step by step. Then verse 3, sinabi niya sa kanila, na naginip ako at ito ang bumabagabag sa akin hanggang ngayon. Ipaliwanag nga ninyo ang kahulugan ng aking panaginip. Remember, nakalimutan niya panaginip niya. Ano yung hamon sa hari? Nakalimutan niya yung panaginip niya. Paano mo interpret yun? So tinawag niya itong mga tao niya, mga wise men niya. Dito man makikita, mariremind ka doon sa mga wise men ng birth ni Jesus. Epekto sila ng mga ginawa ni Daniel nung araw. Verse 4 sabi niya, sumagot ang mga astrologos sa wikang Aramaiko. Aramaik.
mabuhay ang hari. Sabihin po ninyo ang panaginip at ipapaliwanag namin. Hindi mo nga, nakalimutan nga yung panaginip eh. Alam mo sa kanila, meron silang parang dream manual na later on titingnan natin. Sasabihin mo sa akin ang panaginip ko, sasabihin ko sa kahulugan. Similar siya sa sino nakaranas ng horoscope nung araw na pag gising mo sa umaga, you want to be guided ng horoscope, di ba? O, para mabigyan ka ng horoscope, di ba? Kailangan alam mo yung birthday mo, tapos meron kang zodiac sign. Ito mga ito. So, bubuksan niya yung manual niya, at doon niya kukunin yon. Na kung talagang pag-iisipan mo siya, gawa-gawa lang ng tao, di ba? Parang hocus-pocus lang, para baka sakaling tumama, parang ganon. And then, 5, sinabi ng hari sa mga astrologo, ipinag-uutos kong sabihin muna ninyo ang aking panaginip sa kaninyo ipaliwanag. Kung hindi, ipapapatay ko kayo at ipapawasak ang inyong mga tahanan. Kasi problema nga niya, sabihin niyo panaginip ko, nakalimutan ko nga eh. Sa kanya ipaliwanag. At kapag hindi niyo nagawa ito, anong gagawin niya? Ipapapatay kayo. Alam mo sa original text, sabi, ipapatadtad ko yung katawan niyo at pamilya mo, papatadtarin ko, puputol-putulin talaga ya. And then sabi niya, yung bahay mo, hindi lang wawasakin. Sabi niya, gagawin ko siyang kubeta. Alam mo sa panahon nila, kapag nagalit ang hari, hindi lang ikaw nagkasala, damay asawa mo, anak mo, lahat ng lineage mo, damay yan. At ang sabi ng hari, pag hindi nyo nagawa itong kailangan, galit na siya kasi takot na siya. Wala na siyang tulog eh. Kasi sabi ng Bible, hindi na siya makatulog because of that dream. Merong nakakatakot dun sa panaginip niya, pero nakalimutan nga niya yung panaginip niya. Kaya nung pinatawag niya yung mga wise men, sabi niya, yan ang parusa niya. Sabi niya, yan ang gagawin ko sa inyo. Ano yung sabi niya, kubeta? Parang ganito. Halimbawa, ito yung bahay ng mga wise men na yan. Bato-bato yan, di ba? Pagigiba yan. Level ground. And then magtatayo sila ng kubeta ron. Wala pa na mga flash nung araw. Di ba? Wala pang bidet. Di ba? Nung araw. So, ganun talaga. Tapos nandito yung bahay mo, ang mga public toilet, lahat ng tao doon sila dumudumi. Kasi nung araw, walang flash. Paano mo ilalagay yan sa tabi ng kusina mo? Paano mo ilalagay yung kubeta niya sa loob ng bahay mo, right? Kasi wala nga ang flash so mangangamoy siya. So ang kubeta nila, outside. Kaya lahat ng pinaparusahan ng hari, kapag pinarusahan kita, pagigiba ko yung bahay mo, puputol-putulin ko yung mga katawan mo, pati pamilya mo, and then paggagawin kong dung house, ang sabi niya, dung hill, na parang bundok ng tae. So magaganyan sila, ito yung ano ng ari, ito yung galit na niya. Bakit sa galit? Yung takot niya. Bakit? Ano yung panaginip na yon na hindi na ako makatulog, hindi na ako mapakali? Verse 6 sabi niya, kapag nasabi naman ninyo at naipaliwanag ang aking panaginip, gagantimpalaan at paparangalan ko kayo. Kaya sabihin na ninyo at ipaliwanag ang aking panaginip. Muli silang sumagot, mahal na hari, sabihin po ninyo ang panaginip at ipapaliwanag namin. Anong gagawin lang nila? Sabihin niyo po sa akin ang panaginip, mahal na hari. Lahat sila nagkukoros. Aalis kami, bubuksan namin yung dream manual, babalik kami, sabihin namin yung kahulugan. Ako nag-iisip ako na nung araw pa, malamang duda na itong hari sa mga sinasabi ng wise men. Kasi kung matalino si Nebuchadnezzar Hindi lang siya matapang, kundi matalino talaga siya. Hindi lang siya tinuruan ng tatay niya, kundi talagang lumaki siya ng katalinuhan. Kaya alam niya kung merong deception doon sa mga kasama niya sa palasyo. Ito yung parang ganito lang siya, hindi siya actually ganito. Of course, ano na lang to. Parang example lang, meron silang dream manual. Ang ginagawa nila, kapag nanaginip ako, ikukwento ko sa mga wise men na to, tapos isusulat nila parang blatter sa barangay. And then ako, oobserbahan nila ano yung nangyari after na managinip ako. And then nakarecord yun. And then ang nangyari ngayon, pag merong panaginip na similar dito, titingnan nila doon. And then, yung nangyari sa akin, ipipredict nila, ganito yung mangyayari sa panaginip mo. So it's a dream manual. Imaginin mo, Chaldeans, napakatalino nila. They have the best architecture, they have the best, lahat na construction, lahat agham, lahat science, they have the best. The problem is, mga pagano sila.
ang pinanggagalingan ng wisdom nila, hindi sa Diyos talaga. Of course, pag hindi sa Diyos talaga, is dalawa lang yan. Sa Diyos o sa kalaban ng Diyos. At pag kalaban ng Diyos, siyempre, puro na hindi totoo yan. Bakit hindi totoo? Para mangyari nga yung agenda ng devil. Nawawasak ang buhay mo, mamamatay ka kahit spiritually, at ikaw ay maluloko nila. Ito yung purpose nila. So, in dream manual nila, sabi niya sa hari, sabihin mo sa amin. Tapos pupunta kami sa library, tignan namin sa dream manual yan, babalik kami, sasabihin namin kahulugan. Pero sabi ng hari, kalimutan ko nga yung dream ko eh. Paano? Kaya ako talagang magaling kayo, abay, alamin nyo yung dream ko. Ito yung problema ng hari. Parang nakapasok ka na ba sa office ng lawyer? Pag pumasok ka sa office ng lawyer, makikita mo yan, mga volume na parang encyclopedia. Hindi yan encyclopedia, mga volumes na mga cases yan, mga kaso. Hindi ako lawyer, pero ano lang to. And then, yung kaso, alimbawa, kaso ko, nagnakaw ako sa Choco Fiesta, di may kaso ako. So, pupunta siya ngayon dito, maghahanap siya ng kaso na similar doon. And then, doon niya ako, kasi sabi sa kasama niyang lawyer, ito nanalo sila dahil ito yung ginawa nila, ito yung ginawa nilang panlaban. So, it's the same with the dream manual. Kahit ang lawyer ngayon, ginagawa nila yun. Yan, mga cases yan na mga batas para paano nila pinanalunan yon. So, kapag nanalo ka, parati kang nanalo, abogado ka, I think, pag nanalo ka, parating nandyan yung case mo. Tapos pinag-aaralan nila, anong panahon po ni MacArthur, ganito po yung ginawa nila nung kasong yan, the same case. So, So, ito parang manual yan ang ginagawa din nila doon sa panahon ni Nebuchadnezzar. Meron silang dream manual. Sa mga doktor, nakikita ko rin yan na, of course, ano lang yon, personal impression ko lang, kapag meron siyang, diniagnose niya ako, pinalaboratory test niya ako, and then pag nandun na yung resulta ko, merong impression sa baba, di ba? Merong impression, ano yung maring suspect nila sa karamdaman ko. May nakikita akong doktor na bubuksan niya to. Tapos doon siya kukuha ng ipiprescribe niyang gamot. Of course, hindi ko masyadong naintindihan yun, pero meron akong best friend na manager ng isang multinational pharma company. I just think, sabi niya, sila yung nag-aano niyan Sila yung nagpa-funding niyan. Actually, kung pharma company ako, nilagay ko yung gamot kong yan, itong gumawa nito, bibigyan ko talaga ng malaking payment. Kasi every time the doctor will try to find ano man yung gamot na para sa sakit ko, bubuksan lang niya yun. O masakit ang ulo niya, o nakalinya na doon kung ano yung ipiprescribe niya. And then napakabilis nga naman. So the same sa mga Chaldeans, itong mga Babylonians na to, na pagdating sa dream, sabi niya, sabihin mo sa amin ang dream mo, sabi sa hari. Pupunta kami sa library namin, titingnan namin yung dream manual, and then babalik kayo, papaliwanag namin sa iyo yung panaginip. 89, sabi niya, sinabi naman ng hari, alam kong pinapahaba lang ninyo ang oras dahil sa sinabi ko sa inyo, naiisa ang hatol ninyo kapag hindi ninyo nasabi at naipaliwanag sa akin ang aking panaginip. Nagkaisa kayong magsinungaling sa akin sa pag-aakalang magbabago pa ang aking isip sa paglipas ng panahon o paglipas ng oras. Sabihin ninyo sa akin ang aking panaginip at saka ako maniniwalang may papaliwanag nga ninyo ito. Paano mo nga sasabihin yun? Nagdidepende ka lang sa dream manual. So, pero ang hari, sabi niya, hindi. Humingi kayo ng time Baka sakali mamaya umupa na yung galit ko, pero no. Kasi dito makikita na napaka-importante, baby, nung panaginip ng hari. Na talaga nagdulot sa kanya ng takot, ng unrest, lahat ng bad effect nandun na sa kanya. Ano yung kakayahan ng mga pantas na test sila dito? O sabi ng hari, di ba, kung talagang magaling kayo, di manghuhula ka, di ba? Di hulaan mo na yung panaginip ko. Di ba? Parang na-test sila. And dito makikita, God must be cooking something, di ba? Merong pinaplano ang Diyos. Bakit kailangan magkaroon ng ganitong senaryo sa isang pagan society? Sa mga paganong tao na laban sa Diyos parati, bakit merong ganitong senaryo? Verse 10, sabi niya, sumagot ang mga astrologo, wala pong tao sa daigdig
na makakagawa ng inuutos ninyo. Wala ring hari, gaano man ang kapangyarihan niya, na nag-utos na ganyan ng sino mang salamangkero, manghuhula, astrologo. Sila mismo, sinabi nila, kami lahat po, hindi namin kaya yan. So, natupad yung maaring iniisip ng hari. Noon pa pinagluluko lang niyo ako na hindi naman talaga ako niniwala sa sinasabi niyo. At dito, kung ikaw ang hari, pag narinig mo ito, wala ring hari na gaano man ang kapangyarihan niya na mag-utos sa kanya sa sino mang salamangkero, manghuhula o astrologo. Anong mararamdaman mo kung ikaw hari, pagsabihan ka ng ganito ng isang manghuhula? So yung takot, galit ng hari, sa tingin mo, gano'n nagdoble-doble yung galit ng hari? Sabihin ka na manghuhula, wala pong hari na makakagawa niyan. So parang sinasabi mo sa kanya, wala kang kapangyarihan, Haring Nebukadnezar, na pwede mong gawin yan. So nagdoble-doble yung galit ng hari at sabi niya, napakahirap gawin ng inutos niyo, sabi ng mga manghuhula, mga Diyos lamang ang makakagawa niyan at hindi sila namumuhay na kasama ng tao. So inamin nila mismo sa harap ng hari, sa lahat ng mga taong nandun, inamin nila na walang Diyos doon sa kaharian nila na makakagawa nun at walang hari na makakagawa nun at walang tao makakagawa nun. At maiisip mo, isa palang magandang plano ng Diyos ito para ito mga taong ito may siwalat sa kanilang katotohanan na yung buhay ninyo wala sa ayos. Na yung pinamumuhay ninyo, sagana kayo sa lahat ng bagay pero wala sa ayos kasi hindi kayo sa Diyos umaasa. Ano yung utos ng hari? Dahil sa sagot na ito, lalong nagalit ng gusto ang hari. Kahit pinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga tagapayo sa buong Babylonia at kasama sila Daniel. Kahit na dapat sila Daniel, apprentice pa lang sila, di ba? Kagagraduate lang nila Pero kasama sila doon kasi alam ng Diyos na matatalino sila. They are more than the wise men. 10 times better than the wise men. Sabi nga ng Bible, pag Kristiyano ka, sa Diyos ka lumapit. Ikumpara ka sa isang taong hindi maka-Diyos, malinaw ang sinasabi ng Bible. You are 10 times better sa isang mananampalataya. So yung isang Kristiyano, parang tumbasan mo ng 10 hindi Kristiyano. Yung sinasabi nilang 2 heads is better than 1. 1 head of a Christian equals to 10 heads of non-Christian. So ang Kristiyano ka, nasa puso mong Panginoon, matuwa ka. Given na yon. Binigyan ka ng Diyos ng kakayahan na mas igit ka pa sa 10 hindi Kristiyano. So pahalagahan mo ano yung pagiging Kristiyano mo. Sino yung Kristiyano? Yung naniwala kay Kristo. Sinong Kristiyano? Yung pinaghaharian siya ng Diyos. Paano siya pinagharian ng Diyos? Hindi na siya yung hari. Pagpapakumbaba na kailangan niya ang Diyos. At sabi niya, gusto ko pong magpasakop sa iyo. Ikaw na po ang aking Panginoon at tagapagligtas. Gusto ko pong maging anak mo ako. Ito yung Kristiyano. Hindi na siyang nasusunod. Yung dati nung hindi sa Kristiyano siya yung hari ng buhay niya, once na naging Kristiyano siya, hindi na siya. This person will step down at ilalagay niya sa trono sa puso niya ang kaharian ni Jesus. At hindi na niya susundin lalo na yung masamang gawa niya, kundi magpapasakop siya sa Diyos. Kung ano sinabi ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, tutulungan siya, ito yung susundin niya. Kaya lalong nagalit ang hari. 13, saklaw ng kautusan ito ang lahat ng matatalinong tao sa kaharian, pati si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. So mula sa Diyos para sa Diyos, may makikita tayong bakit ginagawa ng Diyos to? Kasi para sa Kanya rin to, para sa magandang plano niya katulad sa buhay natin. Maganda yung plano ng Diyos sa atin. Kaya kung magkikipag-cooperate tayo sa Kanya, the sooner the better. Kasi may enjoy natin yung magandang plano niya sa atin. Yung anong pakiusap ni Daniel, kaya sabi niya, maingat na kinausap ni Daniel si Ariok. Sino si Ariok? Si Ariok siya yung kapitan na berdugo, yung executioner ng hari. Berdugo, kung tagaputol ng ulo o yung iba naman yung binibigti. So may imagine mo ba si Ariok, ano yung katawan niya? Na-imagine mo ba yung katawan niya?
O, na-imagine mo po yung asal niya. Ano kaya yung asal niya? Wala na siyang konsensya eh. Kasi sisiw-sisiw lang yung pagkapatay ng tao. Pag pumatay siya ng tao, malamang kain pa siya ng noodles, di ba? Ng ramen. So, ganun yung pagkatao niya. Brusko, masama, walang konsensya, walang paniwala sa Diyos. Siya yung kapitan si Aryok. Pumunta si Aryok kasi kay Daniel. Kaya nilapitan ni Daniel si Aryok. Gusto kong makita, of course, hindi sa Bible nakasulat, pero gusto kong ma-imagine mo, kapitan ka ng hari. And then si Daniel, teenager. And then apprentice lang kumbaga yan eh. Parang bagong graduate lang, batang-bata, 17, 18 years old. Ikaw na kapitan ng dami mong tao, di ba? Bakit hindi ka na lang nag-utos na kunin sila Daniel? So dito nagpapahiwatig, nung unang pinatawag ng hari, lahat ng mga espiritista, mga salamangkero, mga manghuhula, lahat ng mga yan, nung pinatawag, wala sila Daniel doon. So siguro maring inisip nila, bata pa sila, fresh graduate lang sila, up under OJT lang sila, training. Tapos na yung training na sila. Pero sabi ng hari sa galit niya, lahat na. Diba? Kaya pag may galit na tao, di ba, kang haharang-harang, dami na lahat yun. Pag may galit, di ba, dami na lahat. So gano'n nangyari sa hari. Sa galit niya, pinatungan pa ng mga astrolog ito, mga manghuhulang ito, yung galit ng hari. Lalo siyang gumalit, kaya sabi, lahat ng mga patayin nyo. At kasama sila Daniel. At doon pumunta si Aryok. Kaya lang, magtataka, bakit si Aryok pumunta? Siya yung pinakamataasin kapitan ng Berdugo. Pwede naman yung mga assistant niya, yung mga alipores ni Aryok, di ba? Kasi meron ding gagawin ang Diyos kay Aryok. Kaya sabi niya, kaya maingat na kinausap ni Daniel si Aryok, ang kapitan ng mga tanod ng hari, na siyang inutusan upang patayin ang mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. At kasama si Daniel doon. Imagine mo, kapitan ka, Berdugo, siguro yung katawan mo parang bato-bato, di ba? Mga katawan mo. And then, lalapit si Daniel. Di ba, meron siyang karakter si Daniel, matapang, courageous siya, meron siya. Kasi alam niya, kasama niya ang Diyos. Pero dahil gusto niya ipakita na sa atin ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, na itong Berdugong ito, nilapitan ni Daniel ng may katapangan. Bakit inasikaso ni Aryok? Di ba? Siguro kung ikaw si Aryok, di ba? Ay hindi, siguro kinalakad na. Huwag mo akong kausapin, basta't ikaw kasama ka sa papatayin doon. Of course, nanguna ang Diyos sa kanya. Kaya nung kinausap ni Daniel si Aryok, tinanong niya ito, bakit po nagutos ng ganito kabigat ang mahal na hari? At sinabi naman sa kanya ni Aryok ang dahilan. Imagine mo, di ba? Di ba kung ikaw si Daniel, tinanong mo itong Berdugo na siyang inatasang pumatay sa iyo, papansinin ka ba noon? Baka doon palang patayin ka na niya, di ba? Pero parang na-imagine mo, parang inipo ng Diyos itong si Aryok, naging mabait. Alam mo Daniel, alam mo iho, kasi ganito yun eh. Alam mo yung ganon? Ay, ganito kasi yun. So parang pinaliwanag pa niya kay Daniel, doon mo makikita, there is a divine intervention, di ba? Hindi ito natural na senaryo na pinalagay ng Diyos sa Bible yon, because there is a good reason na itong Berdugo inisikaso at pinaliwanag kay Daniel. And then 16, sabi niya, dahil dito, nagpunta sa hari si Daniel at nakiusap na bigyan pa niya ng panahon at ipaliwanag niya ang panaginip nito. Remember, panahon ang inihingi ni Daniel. Yung mga nauna nga, panahon nga yung inihingi eh. Pero lalong nagalit yung hari. At nakita mo rito kung bakit si Aryok ang pinadala ng Diyos kay Daniel. Kung yung buta-buta lang na assistant ni Aryok o yung mga tawalan ni Aryok, madadala pa niya si Daniel sa hari. Pero because this is the captain, kaya niyang dalhin si Daniel sa kingdom, sa kaharian ni Nebuchadnezzar. So dito makikita na grabe talaga, pag nandun ng Diyos, grabe talaga, pati yung mga seemingly impossible mangyayari because with God, walang imposible. So nandito siya, lumapit siya sa hari, bigyan mo po ako ng time. Pero bakit nung umingi ng time itong mga pantas na to, mga wise men, lalo nagalit ang hari. Nasabi niya, hindi ko lang pagpipirapirisuhin yung mga katawan nyo.
Lahat ng pamilya mo, pagpipira-piraso kong katawan mo at gagawin kong bundok ng tae yung bahay mo. Gigibain mo yon. Pero dito, the same man ang hinihingi ni Daniel. Bakit kaya ganun? Again, there is a divine intervention. Bakit hindi nagalit ang hari? Na humingi lang na ng time si Daniel. Bakit siya humingi ng time? 17, matapos payagan umuwi si Daniel at sinabi kina Hananias, Misael, Asarias ang pangyayari. Ito, magandang pagpulutan natin. Lalo na conservative people like mga Pilipino, na kapag meron kang problema, minsan sinasarili mo. Diba? Dito nakita mo yung karakter ni Daniel. Alam niya, magaling siya. He's better than the tree. Kitang-kita yon. Pero yung kapakumbabaan niya nandun, na kailangan kong tulong nyo. This is a good skill na dapat matutunan ng Kristiyano. Na kapag tinanong mo, kumusta ka, kumusta yung kalusugan mo, okay lang po, pastor, yung pala dumudumi na ng dugo. Because of that. Pero dito, may problema siya. Anong unang ginawa niya? Pinuntahan niya, umuwi siya, at sinabi yung nangyari sa mga. This is precisely kung bakit meron tayong prayer time paggabi. Although sa prayer time, may kasama ako sa gabi, dapat sa amin lang yon. Na yung may mga sensitive doon na hindi dapat lumalabas. May mga prayer request na makita mo sa group chat natin, parang generic lang. Pero during the prayer time, dito sa church, pati yung details na yun napapag-pray. Pero hindi pwedeng i-announce sa social media. Pero dito magandang makita natin, hindi sinarili ni Daniel. Anong ginawa nila? Ito yun. The same sa atin. Ano sabi 18? Hiniling niyang sama-sama silang manalangin sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang ito upang hindi sila patayin kasama ng mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. Sama-samang manalangin. Diyos ng kalangitan. Itong mga pantas ni Nebuchadnezzar, ang lahat ng karunungan nila depende sa mga stars, depende sa buwan, depende sa mga espiritu, mga namatay, depende doon sa atin yung mga tawas-tawas, mga bulong-bulong, mga numenubena, mga ganon, the same doon. Pero yung lilapitan nila Daniel, yung Diyos ng lumikha ng lahat ng ito. Naku, yung difference? Yung Diyos na naglalang ng mga bituin, mga langit, mga kalangitan, lahat yan, ito yung nilapitan nila Daniel. Hindi yung nilikha ng Diyos, hindi yung ginawa ng tao, hindi yung dream manual ng tao, kundi yung manual ng Diyos na sa atin meron hanggang ngayon, 2021, meron tayong higit pa sa dream manual, higit pa sa prescription manual. This is a life manual na galing sa Diyos mismo, salitang ni Diyos mismo. Ito yung pinuntahan nila Daniel, ang lumikha ng aklat na yan, ng Bible. Ang Diyos na nagpapahayag ng mga hiwaga, alam nila ang katotohanan. Remember, wala pa si Jesus dito. This is before Christ. Pero nandun na sila sa paniniwala nila. Hindi pa nila narinig yung sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ikaw, narinig mo yun. Sila hindi nila narinig. Pero nagtitiwala sila doon sa Diyos na nagdadala ng katotohanan ng buhay at nagbibigay ng daan. Kasi naniniwala sila sa kasulatan. 19, ng gabing iyon sa pamamagitan ng pangitain ay inihayag ng Diyos kay Daniel ang nasabing hiwaga, kaya't pinuri niya ang Diyos ng kalangitan. Pag tinignan mo ito, anong oras sa gabi? It's midnight. So imaginein mo, nananalangin sila hanggang gabi. Galing sa palasyo, di ba? Nakiusap sa hari, bigyan mo ako ng konting time. Pupunta ako sa Diyos, mananalangin ako, aalamin ko sa kanyang hiwagang hindi mo alam. And then inabutan sila ng hating gabi, dito nangyari. Hating gabi, pangitain. Ibig sabihin, hindi sila tulog. Ano yung kaibahan ng dream and vision? Yung dream, tulog ka, nananaginip ka, panaginip. Itong vision, hindi ka tulog. Naku yung difference? And then sabi ni God, in the coming days, sabi niya,
Ang matatanda, mananaginip. At kayo mga bata, sabi niya, kayo magkakaroon ng mga vision o mga pangitain. Remember doon sa simula pa nito, bago managinip ng hindi maganda si Haring Nebuchadnezzar, di ba? Nandun siya sa palasyo niya, nagmuni-muni, di ba? Naniniwala siya, he will be the greatest king ng buong mundo. Bago pa niya makonquer ang Jerusalem, ganun na yung mentality niya. Ako yung magiging hari ng lahat. Ganun na siya. At nangyari nga, at lalo na nung makonquer niya, itong holy city it's supposed to be, itong chosen people ng God, Jerusalem, lalo siyang naging confident na ako talaga yung magiging greatest king sa buong mundo. Pero one night, one afternoon pa siguro yun, niniisip-isip niya, kapag nandun na ako, ano mangyayari? Sino magtutuloy nitong lahat ng tagumpay kong ito? Kapag wala na ako, anong mangyayari? What will happen? Dito siya, nag-isip-isip hanggang sa makatulog siya at nangyari yung panaginip na yun. Hindi niya alam sa panaginip, sasagutin ng Diyos yung tanong niya. Kapag namatay ako, sabi ni Hari Nebuchadnezzar, anong mangyayari sa kingdom? Anong mangyayari sa lahat ng mga, the same sa atin, nakita nyo? Kapag ang Choco Fiesta ko 120 na. Siyempre, darating araw, o sabihin natin, umabot na akong 120 din. Ano mangyayari? So parang ganun siya. Lahat tayo, dinadanas natin yon. Pero dito makikita mo, sinagot ng Diyos yung tanong niya. Ano mangyayari? Yun nga yung panaginip niya na hinayaan ng Diyos makalimutan niya. Pero yung epekto sa emotions niya, sa isip niya, nung panaginip nandun, nakuha niyo yung nararamdaman niya, natatakot siya kasi very horrorful yung panaginip. Pero nakalimutan niya yung details. So ito yung dilemma ng hari. Pero sa panalangin ni Daniel, pinakita ng Diyos saan? Hindi sa panaginip. Because he's a teenager. Sabi ng Diyos, he will speak dreams. True dreams sa mga matatanda at sa mga bata through visions, sabi ng Panginoon. And then 20, ang sabi ni Daniel, di ba, nireveal na ng Diyos yung hiwaga. And dito makikita, gaano ka lapit si Daniel sa Diyos. Salmo ito Ibig sabihin, isang teenager, nasa puso niya, lahat ng salita ng Diyos na tinuro sa kanya ng magulang niya, ng spiritual leader niya, ng simbahan niya, o sino mang mga teacher niya nung araw. At the age of 17 o 14 o 13, nasa kanya na yon. At nung makita niya yung ginawang kapangyarihan ng Diyos sa kanya, yung himalang ginawa niya, inireveal niya yung dream na yon, pinuri ni Daniel yung Diyos. Hindi siya nagkaripas ng takbo sa hari. Nagpasalamat siya sa Diyos. Anong sabi niya? Purihin magpakailanman ang pangalan ng Diyos, pagkat siya'y marunong at makapangyarihang lubos. Siya'y nakakapagbago ng mga kapanahunan, naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa matatalino at kaalaman sa mga may pangunawa. Naghahayag ng mga lihim at kahiwagaan. Nakakatalos sa mga nasa kadiliman sapagkat ang kaliwanagan sa kanya'y nananahan. 23, pinupuri ko kayo at pinapasalamatan o Diyos ng aking mga magulang dahil sa kaloob ninyo sa aking lakas at karunungan. Ngayon ibinigay ninyo sa akin ang aking kahilingan, panaginip ng hari sa aming ipaalam. So nakita mo yung nanalangin sila, ilang oras kaya yon, inabutan ng hating gabi, and then yung hiwaga na hiniling na sa Diyos ibinigay. And then, ang unang ginawa niya, take note. Ano unang ginawa niya? Pumunta siya sa Diyos pagkatapos niyang makuha yung inihiling niya. Remember yung kay Jesus, may pinagaling siyang 10, may sakit. May isang bumalik. Sabi ni Jesus, di ba 10 kayong pinagaling ko? Asan yung 9? Alin tayo sa 2 dun Ikaw yung bumalik o kasama ka dun sa 9? Sa prayer request ng church,
the same. Hindi para sumbatan ko kayo, pero ipakita lang yung reality. Kapag may mga prayer request, ano yan at talagang napakabilis makarating kay pastor. And of course, kasama sa ministry yon, immediately pagkatanggap ng prayer, hindi ilalagay sa prayer request, kundi immediately stop and pray for that concern. At kung minsan, ang dilema, pray ako ng pray, tulungan mo po siya sa ospital, tulungan mo po yung mga doktor, bigyan mo po sila ng panggasto sa ospital. Yung pala, mapapalitan ko, after few days, makita ko yung post niya sa My Story, nagte-tennis na. Nakuha niya, na hindi man lang, Pastor, salamat po sa Diyos, pinagaling po ako, nasa labas na po ako. The same scenario dito. Si Daniel, kapulutan nating aral. Kapag may kailangan tayo sa Diyos, ang bilis-bilis nating pumunta sa Kanya. Ang sipag-sipag mo magsimba. Nung wala kang trabaho, alos wala kang absent sa simbahan. Abay, nung magkatrabaho ka, hindi ka na mahagilap sa simbahan. Naintindihan ng Diyos yun kasi mahal ka niya. Pero gusto niya makita natin yung ginawa ni Daniel, nanalangin siya ng mahabang oras, nag-imbita pa siya, manalangin tayo sa Diyos, hingin natin sa Kanya yung kapangyarihan niya. Pero nung makuha nila yun, immediate, hindi inuna yung hari. Hindi inuna si Nebukadnezar. Hindi inuna si Aryok. Ang inuna lang Diyos, pinuri niyang Diyos. Salamat po, Diyos. Ikaw po talaga yung all-knowing God. Ikaw po yung omnipresent God. Kahit sa ng dako nandun ka, ikaw'y makapangyarihan ng Diyos. Ikaw ang Diyos na nakakalam ng lahat. Salamat po. At sana ito rin yung magawa natin. Na hindi lang tayo lalapit sa Diyos. Kung may kailangan tayo, gusto namang Diyos yun. Lalapit tayo parati. Pero pag meron ginawang Diyos naman sa atin, matuto tayong bumalik sa Kanya. Na kuminsan, sabi ng Diyos, asan yung asan yung pinagaling ko? Asan yung dati walang pera, nanalangin siya, binigyan ko na ng pera? Asan yung walang trabaho dati, nung ipanalangin ninyo, binigyan ko siya ng trabaho? Asan sila? So, inantay ng Diyos na ganito. Ano sinabi na ng Diyos sa hari? Pagkatapos, bumalik si Daniel kay Aryok. Kay Aryok siya pumunta muna. Ang opisyal na inutusan upang patayin ang mga tagapayo ng Babylonia, kasama sila doon. Sinabi niya, huwag mo munang patayin ang mga matatalinong tao. Samahan mo ako sa hari at ipapaliwanag ko ang kanyang panaginip. Masasamang tao ito mga manghuhulang ito. Alam ni Daniel yon. Pupunta sila ng impyerno, alam niya sinasapian sila ng mga demonyo. Alam ni Daniel yon Pero nakita mo yung puso niya, meron siyang compassion sa mga taong ito. Huwag mo muna silang ipapatay. Kakausapin ko muna yung hari. Kasi alam niya yung Diyos niya. Na gusto ng Diyos niya, Diyos ni Daniel, ang Diyos natin, gusto niya maligtas din ang mga yon. Gusto niya makawala sila doon sa mali nilang paniniwala sa Diyos at mali nilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At gusto ni Daniel, yung compassion niyang yon, gamitin ng Diyos para maligtas din sila. And then 25, dali-daling iniharap ni Aryok si Daniel sa hari. Sinabi niya, mahal na hari, narito po ang isa sa mga dinalang bihag mula sa Juda. Siya po ang makapapaliwanag sa iyong panaginip. Pero tinignan mo sa English version, sa ibang version na alam ko pinakamalapit, ang sinabi ni Aryok, mahal na hari, nakakita po ako nang may kapangyarihan magpaliwanag po ng dream mo. Normal, di ba? Siyempre gusto ni Aryok magkaroon siya ng pogi points kay Hari Nebukadnezar. Kaya yung talagang text na ibang version, sabi niya, mahal na hari, nakakita po ako ng magpapaliwanag ng dream mo. Kaya lang yung translation ng Tagalog, ito lang yon. Pero makikita mo doon na parang sa atin, may pagka-Aryok tayo. Di ba? We want to get the credit na dapat sa Diyos yung credit. So, the same, gayahin mo si Daniel, huwag mo gayahin si Aryok na yung credit na dapat hindi sa iyo ay akuin mo. Remember si Daniel nga lumapit sa kanya Pinuntahan ni Aryok si Daniel para hulihin. Hindi para ayusin yung problema. But anyway, you can still find some lesson kay Aryok.
para hindi ka sabihin, kamag-anak ka ba ni Aryok? Diba? Then 26, si Daniel na tinawag na Belteshazzar ay tinanong ng hari, masasabi at may paliwanag mo ba sa akin ang aking panaginip? Ito yung binigay nilang Babylonian name, right? Chaldean name. Naniguro yung ari, siya ba yun? Alam ng ari si Daniel. Bakit niya alam si Daniel? Siya yung nag-interview kay Daniel sa final interview na, you remember? And then, ang hari mismo, si Haring Nebuchadnezzar, nakita niya kung gaano kagaling si Daniel 10 times better than sa mga kasing edad niya. Remember kung ilan sila doon? So sabihin natin mga graduates, mga 60, 75 na teenagers nandun, pero nakita niya, exceptional itong 4 na to. And then si Daniel, meron pa siyang binigay ng Diyos sa kanya na wala doon sa 3 kaibigan niya. Itong 4 na to, maka-Diyos na mga teenagers. So nabilang sila sa first batch nila, mga 75 na mga teenagers. Pinatawag sila, itinrain sila, para after 3 years ng training, ipipresent sa hari, para maglingkod sila sa hari. So dapat hindi lang yung gwapo ka, dapat hindi lang yung maganda yung tindig mo, dapat hindi yung flawless ka lang, kundi pati na yung intelligence mo, pati na yung social grace mo, dapat nandun lahat yun. At sila Daniel, naging exceptional sila, nakita natin from the beginning, hindi siya nag-compromise. Nung sinabi ng Diyos na yung mga Old Testament, sabi niya, Old Testament culture, marumi yung mga pagkain niyang yung kakainin, sinunod nila yon. Pinampalitan yung pangalan nila, bihag sila, wala silang magawa. So, sinanong ng ari, tinawag siya sa Babylonian name niya. And then, sabi niya, sumagot si Daniel, ang hiwagang gustong alamin ng hari ay hindi may papaliwanag ng sinumang matalinong tagapayo, enkantador, salamangkero o manghuhula. Nakita niyo what kind of spirit meron itong teenager na to? Di ba ganitong usually age, medyo may ano yan eh. Medyo may pagka-tactless, medyo may pagka-brusko, minsan mayabang, proud, di ba? Mapusok, sabi nga niya sa Pilipino. Pero nandito yung spirit of humility na maring kultura talaga niya, itinanim ng Diyos sa puso niya. Hindi niya sinabing, alam ko po yan. Hindi sinabing, nano ko yan. Na-discovery ko na yan. Hindi niya sinabing ganon. Ang sinabi niya, yung hiwagang yan, sabi niya, hindi po ko kaya yan. Ngunit meron pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga at ipinakita niya sa Haring Nebuchadnezzar ang mga mangyayari sa mga darating na panahon. Itong panaginip na inyong nakita habang kayo natutulog. Imaginin mo, Nebuchadnezzar na pagan king, wala siyang kaalam-alam sa tunay na Diyos. Binihag pa niya yung mga chosen people ng Diyos sa Jerusalem. At sinira pa niya yung city of Jerusalem, kasama yung city of David. Sasabihin siya ngayon ng isang teenager, merong pong Diyos sa kalangitan. The same sa atin. Bakit ka nandito? Bakit ka nakikinig ngayon? Bakit ka nanonood ngayon? Gusto kang gamitin din ng Diyos nito. May tao sa network mo na hindi nila alam na merong Diyos ng kalangitan. Na sumasamba sila sa mga bituin, mga kung ano-ano yung sinasamba, na merong totoong Diyos na siyang lumikha ng lahat ng yan. At ito, makita mo, kaya pala. Kaya pala sa murang edad ni Daniel, kailangan niyang pagdaanan to, kailangan niyang i-train dito, kailangan siyang bigyan ng mga magulang na may malalim na pananampalataya. Kailangan siyang bigyan ng mga kaibigan na 3 kaibigan niya na hindi siya kukonsuntihin doon sa alam nilang maling ginagawa ni Daniel. Meron siyang accountability with fellow Christians niya. At meron siyang respeto. Kahit alam niyang itong si Haring Nebuchadnezzar ay sakop ng Diyos niya. Hindi niya ginamit yun para maging hambog siya, nandun yung reverence niya sa pagiging hari ni Nebuchadnezzar, kahit hindi ito maka-Diyos. So makita mo, sabi nga natin, yung mga nasa baba, sabi ng Diyos, ito yung mga tinataas niya.
At yung mga dito, sabi niya, nakala mo, yung langaw, sabi ng matanda, sumakay siya sa kalabaw, sa likod ng kalabaw. Ang feeling niya, mataas pa siya sa kalabaw. Hindi niya alam, langaw lang siyang gano'n. No? So, even Christians, they're prone sa ganito, na meron siya nagawang success and then they get the credit. Okay lang yun. Meron kang konting credit. Pero yung lalampasan mo yung Diyos o yung lalampasan mo yung pagkahambog mo na hindi mo na irerespetuhin yung mga nasa authority kahit sabi mong corrupt sila o merong authority corrupt o hindi sumusunod sa tama, irerespeto mo pa rin sila. Ito yung matututunan mo kay Daniel. Yung spirit of humility, consistent siyang nasa kanya. Mahal na hari, ang panaginip ninyo ay tungkol sa mangyayari sa inaharap. At ipinapaalam ito sa inyo ng Diyos na nakakalam ng lahat ng hiwaga. Imagine mo, nakita ni Nebuchadnezzar ang tatay niya, mga ninuno niya, parehas man. Lahat ng mga pantas niya, mga wise men na nakapalibot siya, mga advisor nila, pare-parehas ang sinasabi nila. And dumating yung time, may papasabi ng Diyos sa kanya sa isang teenager ito. Pero inayos ng Diyos para maniwala si Nebuchadnezzar kay Daniel. Inayos ng Diyos yung credibility ni Daniel. Bakit inayos ng Diyos yon? Nakinig siya sa Diyos. Si Daniel nakinig sa Diyos. And then he obeyed God. Hindi siya nag-compromise. Kahit na mahirap, kahit ayaw niya, kailangan niyang sundin kasi alam niya, yun ang dapat niyang gawin. Nanatili sa kanya yung Espiritu ng Diyos. And then, nung pumunta sa hari, sabi niya, ito yung panaginip ninyo. Remember, ang dilema ng hari, nakalimutan niya yung panaginip. Kung hindi nakalimutan yung panaginip, ano mayari sa kwento? Wala si Daniel. Hindi na pupunta ni Aryok, tama? Hindi na magkakaroon ng krisis. Remember mo yung senaryo doon? Senaryo doon, lahat sila nagpapanik na. Kasi papatayin, pati pamilya mo, pati kaibigan mo, damay-damay na yon. Ang mga bahay niyong magaganda na pinagpaguran mong pinapaganda, sabi gigabin, gagawin siyang kubeta. Imaginin mo yon. At hindi lang, puputol-putulin ka, hindi ka lang biglang babarilitan, isang iglap, wala na yung sakit. Ito puputol-putulin ka. Tapos, bakit sa masamang tao, ipapadaan yung parang prophecy na ito yung mangyayari in the future. Remember, this is before Christ, di ba? Wala silang masyadong basihan pa. And then, ang nangyayari mga pantas nila are against God. So what would you expect? Puro kasinungalingan yon. Bakit siyang gagamitin Hindi nga siya maka-Diyos, pagano nga siya, masamang tao nga siya, makademonyo nga siya. Kasi nga, ang mga Israelita at that time, masama din sila. So kahit Kristiyano ka, di ba kung minsan merong time na masama ka pa rin? So nagagawin ng Diyos? He would choose other person. Gusto mo yon? Na ikaw dati naglilinis ka rito, dati nagsaserve ka rito, pero you start to compromise. Hindi mo na pinakita yung pagmamahal mo kay God. Anong gagawin niya sa'yo? Out ka muna. Papasukin ko muna kahit yung katulad niya. Siya muna yung gagamitin ko. Nararamdaman mo, sana nararamdaman ko, na ako na sumunod sa Diyos, anak ako ng Diyos, mahal ko ang Diyos, mahal ko yung ginagawa ko sa Diyos, and then nakita ng Diyos na hindi ako karapat-dapat pagdaanan ng biyaya niyang hiwaga at ginamit niya yung katulad kung tao na hindi naman mananampalataya kay God. Maramdaman mo yung, bakit ito ba yung halaga ko sa Diyos? Ito ba yung halaga ko sa Diyos? Bakit niya ginamit itong taong hindi maka-Diyos na to? Because there is a point sa buhay natin, we also compromise. Nasana kay Daniel, at the age ng teenage life niya, by the grace ni God, everyday hinihingi niya, patatagin mo po ako, tulungan mo po ako, bigyan mo po ako ng karunungan galing from heaven. Ikaw lamang po yung makakatulong sa akin. At dito, sabi ni Daniel, sa iyo ipapadaan sa panaginip na yon kung anong mangyayari in the future.
na hindi kaya ng manghuhula, hindi kaya ng mga astrologists, hindi kaya ng sinumang mga pantas. Ang espiritu ng kapakumbabaan na natili sa Kanya, ito yung pwede nating ipamuhay. And last verse, ang hiwagang ito ay ipinaalam sa akin, hindi dahil ako'y higit na matalino kaysa iba. Si Daniel to. Kundi upang ipaliwanag ito sa inyo at upang maunawaan ninyo ang gumugulo sa inyong isipan. Hindi lang niya pinakita, sinabi niya, wala po ako. Ordinaryong tao lang ako like anyone else. Kumbaga ginamit lang ako ng Panginoon. At ang next lesson na ito, God's willing, masundan natin, ano ba yung panaginip na yun? Bakit napaka-importante kay Nebuchadnezzar? At bakit si Nebuchadnezzar ang ginamit ng Diyos? Bakit hindi yung mga chosen people niya like the Israelites? So mula sa Diyos, para sa Diyos, ito yung isa sa mga, hanggang ngayon, hindi binabago ng Diyos. Kaya kung anumang meron ka, binigay sa iyo yan. Gusto ng Diyos gamitin mo para sa Kanya. At maraming pamamaraan ang gagawin ng Diyos. Ang gagawin mo lang, Panginoon, nandito po ako. Gamitin mo po ako ayon sa iyong kagustuhan, hindi po yung kagustuhan ko. At marami yan, endless yan. So nakita natin yung in the middle of crisis, mahinahon si Daniel, hindi nawawala yung composure niya. Isang bagay na dapat nating, kapag hindi ka, wala kang ganito nasa ministry ka, ang ministry full of crisis ang dinadaanan. Nakala mo finances lang, hindi. Maraming dinadaanan, hindi ka tatagal sa ministry. Ang isang traits ni Daniel dito, na may imagine mo, in the middle of crisis, papatayin siya, pero may hinahon siya. Ikaw kaya papatayin ka na, baka maglupasay ka na, magiyak ka na, hindi ka na makausap, di ba? Pero it's one grace ng Diyos na binibigay niya hanggang ngayon sa mga anak niya. And then yung malakas ang loob na hindi naman yung bara-bara. Malakas ang loob kasi sure siya na may gabay ng Diyos yung gagawin niya. So isang karakter na pwede natin matandaan kay Daniel, and then yung mapanalangin. In everything, sabi ng Diyos, do not be anxious in anything. Huwag ka mag-alala sa anumang bagay. Bagkus sabi niya, lumapit ka sa akin, manalangin. Ito yung pinaka-effective din. And then remember, 70 years na prime minister, kumbaga, sa Babylonia si Daniel, hanggang sa matanda na siya, every day, hindi niya inalis yung nananalangin siya sa bintana niya, nakaharap siya sa Jerusalem. Jerusalem is dito, sa lugar natin. Kasi alam niya na yung nasa pusong nilagay ng Diyos sa kanya, it will come to pass, mangyayari. So ganon yung pananampalataya. At nangyari nga. Tayo, witness na tayo, nangyari nga. Na kung bakit na inihanay ni Ezekiel si Daniel sa mga great people ng Bible, kasi through him, pati na yung birth ng Messiah, yung mga wise men pumunta dun sa birth ni Jesus because of Daniel. And then natin yung kapakumbabaan niya, parati kahit na itinaas niya siya sa lahat ng 75 na teenager na tinrain nila during the time of Daniel, nag-iisa siya na nandito sa taas ng lahat ng yon. Pero hindi ito nagpalaki ng ulo niya, hindi ito nagbunga ng kayabangan niya, kundi lalo siyang nagpakumbaba. At dahil pinanindigan nila ang salita ng Diyos, sila ay tinaas ng Diyos. Walang pinag-iba sa atin. Kaya again, i-remind tayo ng Diyos, yung prayer, madaling gawin, at gusto natin gawin, ginagawa natin several times a day. Pero mas may importante sa prayer, yung salita ng Diyos. So, walang ihigit pa doon sa araw-araw, kumain ka ng salita ng Diyos, o magbasa ka ng salita ng Diyos, o mag-aral ka ng salita ng Diyos, o makinig ka ng salita ng Diyos. Si Daniel, makita natin yan, hanggang buhay niya, from teenage life niya, hindi natin alam yung buhay niya, prior sa 13 years old siya, bago siya naging mabihag. Pero makita natin kung anong klaseng buhay niya spiritually, kasi nasa system niya
lahat ng salita ng Diyos, lahat ng turo ng Diyos ay nasa system niya at pinapamuhay niya. Kaya sa sitwasyon natin ngayon, sa COVID, hindi mo na alam anong mangyayari, hindi mo na alam alin ang totoo, kung alin hindi totoo. Itong reality na parang kay Daniel, ang isa lang yung pwede nating gawin talaga lumapit sa Diyos kasi siya lang yung nakakalam ng lahat. At siya lang may kapangyarihan na pwede tayong i-protect. We cannot even protect ourselves. Kahit itong mga mask na to, this is not enough tutuusin. This is just part. Pero ang talagang protection na pwede natin makuhanan ay ang Panginoon. And then nakikita natin na kung bakit nilagay ko yung Afghanistan, kasi siguro nababalitan yung nangyayari doon. Actually, meron tayong video dito, pero I decided to remove it kasi medyo medyo nakakaawa sila. Saka siguro hindi rin maganda. Saka wala siyang translation kasi native language lang siya. But anyway, yun na nga sana kahit yung mga Afghanistan, ay pag-pray natin na ma-realize nila na merong Diyos na pwede silang lapitan. Pwede lang lapitan. At tayo din, hindi pa ito yung crisis na pwedeng daanan ng isang simbahan. Hindi pa ito. So, worse can still come, pero ang kagandahan lang, we have God. So, wag mo nang antayin ang mangyari yung crisis bago ako lumapit sa Diyos. Pangunahan mo na. Ibig sabihin, pumunta ka na sa Diyos, ngayon pa lang wala pa tayo sa storm, wala pa tayo sa crisis. Ito lang talaga yung makakatulong sa atin. So tayo tumayo at manalangin. Ama, salamat po dahil ikaw po yung nagbigay ng salita mo na hanggang ngayon po, O Diyos, pwede po naming balik-balikan. Tulungan mo po kami, O Diyos, na ito nga po ay may tatak mo sa puso't isipan po namin, magamit po namin sa araw-araw na buhay po namin. At Ama, salamat din po sa pagkakataon na may balik po namin sa iyo ang portion po ng pagpapala mo po sa amin through our tithes and offering. Kaya Ama, inahandog po namin sa iyo yung mga handog po namin. I-bless mo po ito at i-bless mo rin po yung naghandog katulad po ng pangako mo po, siksik, liglig, umaapaw, walang mapaglagyan. At Panginoon, tulungan mo po rin kami na maging mabuting katiwala po sa lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala mo po sa amin. At salamat po sa pagkakataon na nakasama ka po namin. Kaya gusto ka po namin ngayon sambahin, O Diyos, sa pamamagitan po ng aming mga handog. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw,
kita, Dakilang Diyos at Panginoon. Hanggang ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sinasamba kita, Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Baka meron kayong na-invite sa home worship ninyo. Bakit din natin sila kantahan? Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, and while we always stand to be strong and to Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po dahil nakasama ka po namin. Biyaya mo nga lamang po, O Diyos, kung bakit kami nandito. Biyaya mo lamang po, O Diyos, kung bakit namin naintindihan ang iyong salita. Biyaya mo lamang po, O Diyos, bakit umaabot po sa espiritu po namin ang iyong kapangyarihan ng salita mo. Kaya Ama, pagpapalang galing po sa iyo, O Diyos, ay binibigay ko sa lahat ng mga taong nandito, ang worship team, pati na po ang kapamilya po namin kay Kristo, yung mga sumusubaybay po, nagla-live streaming, pati na po, O Diyos, yung mga makikinig o manunood po ng mga video na recorded. Ama, wala ka pong lalampasan, pati na po yung kaibigan po namin sa ibang bansa na bukas po pa sila makikita itong video. Abutin mo po sila, kaming lahat ng iyong mapagpalang kamay, O Diyos, wala ka pong lalampasan. Salamat po sa iyong pagmamahal, tulungan mo po kami, at biyayaan mo po kami. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng kabutihan mo po sa amin. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
God bless you. Picture.